kotse ba? Feel kotse na. Anong ghost month? Walang ganun, hindi na uso yun. Sobrang busy ng industriya kahit nitong August at ang daming dumating na sasakyan na naman sa atin. Ano-ano nga ba mga ito? Hybrid, supercar, luxury car, entry-level car, EV, lahat na sila. Yan ang titingnan natin ngayon in this top list of new cars in the Philippines for August 2024. Ano pa nga bang gagawin sa new viewers natin dyan kundi mag-subscribe na para dumami pa tayo din sa Philkotse? Medyo matumal ang unang linggo ng Agosto pero nung gumalaw ang Hyundai, nagsunod-sunod na ang kaganapan. To support their EV offerings, dinala na ng Hyundai ang hybrid version ng Santa Fe at Tucson. Itong Tucson, 2-in-1 dahil facelifted model pa. The Hyundai Tucson has 3 variants pero ang hybrid trim nito ay nasa 2,290,000 pesos while the Hyundai Santa Fe Hybrid will go for 3,330,000 pesos. May quick look video na kami dyan, so tingnan nyo na lang ang full details doon. Uso ba ang pairings itong August? Ang BMW kasi dalawa din ang dinala in the iX1 Sport Activity Vehicle and iX2 Sport Activity Coupe. Ito na ang kanilang entry-level EVs na counterpart ng mga ICE offerings na meron din dito. With these, a total of 7 EVs na ang pwede mong pagpilian dito sa BMW. The SAV can go up to 478 kilometers while the Coupe can go for 473 kilometers on a single charge. Kung akala nyo mahaba ng pangalan ng GAC GS3 M Zoom R-Style, pues may tumalo dyan. Enter the GAC GS3 M Zoom Touring. Ito ang upgraded middle variant ng GS3 priced at 1,098,000 pesos. Ang maganda rito, it has the R-Style look pero mas affordable at sinama nila sa look yung dual exhaust at the center of the rear bumper. Siyempre, hindi kasing ganda ang tunog nito compared sa R-Style dahil ibang tuning or tuning ng engine noon pero karamihan naman, style points lang ang gusto and ang dami nun dito sa new touring variant. Oh, madaming nalilito rito. GAC and JAC. Huwag mabulol sa dalawang ito ha. JAC naman tayo ngayon dahil meron silang bagong JS8 Pro. It's priced at 1,350,000 pesos and for that, 7-seater crossover na ang makukuha mo. It has a 1.5-liter turbo engine, a 7-speed dual-clutch transmission, and well-equipped with modern amenities and ADAS or Advanced Driver Assist System. Another brand with dual launch last August ay ang Porsche when they unveiled the 718 Porsche Cayman GT4 RS and the 718 Boxster Spyder RS. Now, for the true enthusiasts, these two need no more introduction. Basically, kung gusto nyo ng best of Porsche driving experience, get the Cayman. Pero kung gusto mo ng konting touch of nature, matutuwa ka sa open-top experience ng Spyder. Either way, Porsche yan, so walang sisi kahit alin dyan sa dalawa ang kunin mo. Last in our list ay para naman sa mga off-road fanatics, may something did for you. Jeep has brought in the new Wrangler Rubicon, available in 2-door and 4-door trims. Hindi lang pogi ito dahil isa itong legit off-roader. It has a full-time 4-wheel drive system, wide full floating rear axle, heavy-duty tube front axle, e-locker front and rear axle, performance suspension and integrated off-road camera among others. Isama pa yung 2-liter turbo engine that makes 268 horsepower and 400 Nm of torque. Talagang go anywhere you want ka rito sa Jeep Wrangler Rubicon. That's it for August, hindi August ha. Tingnan natin kung makakahinga tayo this September dahil sa October, dalawang bigati na car shows ang meron. Merong Philippine International Motor Show sa World Trade Center at ang Philippine Electric Vehicle Summit sa SMX. Sabay pa ang first day ng mga yan, so good luck na lang sa amin sa motoring beat. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turuan, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philkotse.
Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!